So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On Vito. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel mga idol, please subscribe naman dito sa ating Life Goes On Vito. Mag-comment sa baba, like, share para sa ating Magicash giveaway na ibinibigay araw-araw. So mga idol, meron tayo ngayong reaction video tungkol ito sa palabas ni movie ngayon ng ating binagbibidang si Coco Martin at si Shaina Magdayaw, no? So magandang panoorin natin siya para kahit papaano dito sa ating official entry ng Summer Metro Manila Film Festival, no? Pinagbibidyahan ni ating director, mabatikang director nating nandito, si Brillante, no? Yan, si ating Brillante, yung mga respetadong mga ni Brillante Mendoza, no? So yan, writers Ariana, Coco Martin, Gladys Reyes, Jacqueline Jose, Mercedes Cabral, Lito Lapid, Julio Diaz, Ronaldo Martin. So yan, kapatid niya Shaina Magdayaw, Joseph Vince Rillion, and Miss Gina Pareño. So ayan mga idol, kung bago ka lang dito, huwag nyo naman kalimutan ang aking Facebook page. Ayan, Facebook fan page. Yan, bisitahin nyo ako dyan mga idol. Mag-comment kayo kung meron kayong gustong malaman tungkol sa ating pagbibideo at pag-reaction video na dito, no? So ito naman ang ating YouTube channel. Please subscribe para naman makatulong sa ating kapwa. Ang pagsusubscribe nyo ay malaking tulong yan para sa atin, para makalika tayo ng panibago na namang mga reaction. So let's go, panoorin natin. So yun, bakit mo siya tinanggap? Yung, of course, given na Alex Brillante ng low ka, pero ayun, hindi ka nagdalawang isip na tinanggap mo to? Actually, kaya po ako naging parte ng film na to ay dahil kay Dodong. Kay Coco. Opo, dahil po doon, magkasama kami sa Provinciano. And actually, ilang shows na rin naman ang pinagsamahan namin. And yung sa Provinciano, dahil gaya po ng lahat ng kwento ko, hindi lang po namin siya director, location manager din po namin siya, producer, casting coordinator. So, dun sa Provinciano, nang tumawag po siya sa akin, sabi po niya, guest lang. Yung 2 linggo na guesting ko, naging 2 taon. So, sino ba naman po yung hihindi dahil may trabaho, di ba? Kaya nung tumawag po siya sa akin, nung sinabi niya sa akin na, yun nga po, meron po siyang pelikula na ginagawa, hindi na po ako nagdalawang isip. Secret manager ko po kasi So yan nga, no, mismo si Shaina Magdayaw ay minsan nagsasabi na mabait nga talaga si Coco Martin kasi yung mga artist niya, binibigyan niya ng mga trabaho, no? So hindi lang mga trabaho, kundi mga opportunity sa buhay, no? Tulad nito na-direct ni Brillante Mendoza itong pelikulang Apag. So panoorin nyo mga idol, napakaganda. Ito ay kwento ito ng isang crime drama movie, no? So may halong drama tapos suspense. Pero po, siguro dahil sa friendship din namin, yung tiwala ko rin po sa kanya at yun nga po, sa mabuting pagkakaibigan po namin. Kaya alam ko hindi naman niya po ako ipapahamak. Kapag sinabi niya na maganda po yung role at maganda po yung proyekto, tatanggapin ko. At hindi naman po niya ako binibigo pa. At sana hindi pa niya ako biguin. Because gaya po na nakikita ninyo ngayong gabi, no, para pong mundo nila to, nila Direk Brillante Mendoza. Kumbaga bahay nila to.
And ako po ay pinatuloy po nila dahil first time ko lang po. Pinapasok po nila ako sa pamilya nila. So isa pong malaking privilege syempre. At sana po, gaya po ng sinabi niyo, wala naman pong small roles, wala rin pong big roles para po sa amin. Pero syempre, nangangarap tayo na hindi po ito maging huli. So ayan, pinorward ko na mga idol. So doon sasabi ni Shine na walang big roles, walang small roles. Basta artista ka, syempre gagalingan mo. Do your best, no, para mapansin ka ng production team, no. So kung halimbawa mapansin ka man, ay bibigyan kanila ng break. Tulad nito si Brillante Mendoza, kanyang director, batikang director, nire-respeto ni Coco Martin. So yan, panoorin natin. Kung nagsisimula ako sa kanya bilang artista, talagang siguro yung paghangat, pag-respeto ko sa kanya nandun. Nandun lang ako, ina-observe ako, hindi siya ginugulo. Tinignan ko lang kung paano niya ginagawa. Kasi sabi ko nga, isa ako sa mga tagahanga niya talaga. Kaya sabi ko nga, honestly, sobra akong hiyang-hiya pag sinasabi akong director. Kasi, di ba, ako naman kasi pag director ko lang, dahil sa kagustuhan ko, racket, another income. Pero, naiiya ako na pag sinasabi akong director, talaga ba? Ayan, napakaganda ng sabi ni Coco, no? Ni idol nating si Coco na hindi lang racket, no, kundi isa itong devotion niya na matuto siya kung paano mag-director, mag-casting, mag-umarte sa camera. Halos pinakyaw na niya lahat, no, ng pwedeng gawin sa isang ganitong pelikula, no. So yan, ito si Brillante Mendoza ay isa sa mga kanyang mga hinahangaang director na kung saan, yun nga sabi niya, habang nagmamasid lang siya, tapos based sa kanyang experience ay ina-apply din niya, no? Diba, parang kasi iba yung respeto sa director eh. Ako sabi ko lang naman kahit pa paano nakakapag-direct, pero sabi ko, pag nandiyan si Direct Dante, actually mga pelikula ko, hindi ko sinabi, panoorin mo nga yung pelikula ko kumaganda, nahihiya ako. Kasi alam ko na parang, syempre ang layo-layo na gawa niya sa gawa ko. Parang gano'n, siguro bilang respeto, parang ano. Pero po sinasabi niyo na halos kasing galing-galing ni Direct Brillante, ano pakiramdam mo? Hindi po totoo yun. Hindi na totoo. Iba po talaga, amusin ni Direct Dante. Ako po tagahanga at estudyante nila. Malayo po. Napaka-humble na. Humble heart talaga si Coco, no? Hindi siya tulad ng ibang tao na mapagmalaki, na pag sinasabi niya, hindi siya nag-aangat ng sarili niyang upuan, kundi ina-appreciate niya yung taong nasa paligid niya. No, yun ang nagustuhan ng tao kay Coco, yung marunong siya mag-appreciate, yung bang marunong siyang tumanaw ng utang na loob dun sa mga taong alam niya na natuto siya. Alam na kasi lagi ko yung sikreto, kung paano mo padali, kung paano, kasi una-una, artista siya. So ako, yung feeling ko lang, yung way of directing ko, mas pro-actor siya. Kasi ko naman ang artistang gusto mag-meron ng limang pages ng script, diba? So sa kanila walang ganun. So usap-usap lang kami. Ganyan. Kaya pag pumasok sila dun sa karakter, kuha na nila. So ibig sabihin pala, si Direct Dante, Brillante Mendoza, minsan walang script, so yan siguro natutunan din ni Coco na pag siya ay gagawa ng mga ganyang pelikula o teleserye sa TV ay actual, no, walang script, tulad na nakikita natin sa Batang Quiapo. Karamihan dyan mga idol na kanyang ginawa ay no script yan, tulad ni Labi po, nanibago siya na no script, no, talagang actual. So at saka nakita ni ko kasi parang napaka-hands-on ko kasi nga hindi nag-umpisa ako sa indie. Pag nasa indie time, ito yung feeling director. Alam mo yun, yung dati ka lang sa set. Hindi, mauuna ka talaga sa set. Kasi kung hindi, baka mamaya hindi pa ayos siya. Kasi kung siya. So ako pa rin naman ang producer, ako pa rin naman ang location manager, ako rin mag-a-approve, tapos yung wardrobe, makeup artist, prosthetics, kasi mga ng prosthetics, di ba, ako lang gagawa. So ibig sabihin, nagaya niya nga pala si
Direct Dante. Diba? Mabilis pa. Tapos, so, napapadali ba ang shooting, nagiging efficient, okay, so, siguro ito yung sikreto ng indie kung bakit na kahit pa paano nakakatawid ka, nakagawa ka ng pelikula. I'm not saying ito yung parang ideal. Kasi pa naman ng director, gusto mo walo ang trabaho mo sa set, di ba? Ang gusto mo creative lang. Pero, at the same time, hindi kasi ganun ang tingin ko. Hindi ko tinitingnan yun as trabaho, hindi. Tinitingnan ko yun as a way of yung ano ko doon ako nagiging komportable, doon ako kasi... So ayan mga idol, no? I-cut na natin. So ibig sabihin, yung gawa ni Direk Dante ay ginagaya rin ni Coco, no? So napakagandang ano yan, simulain para maging batikan na director si Coco Martin natin, no? So nagsimula siya sa wala. So tingnan natin itong interview naman kay Gladys Reyes. Makatrabaho si Direk Brillante na ang ginagamit na lingwa ay Tagalog. Siguro mas gusto mo sana ulit mangyari if ever, di ba? Kung magbibigay ng pagkakataon. Okay naman po ako both Kapampangan naman. Kasi ako yung, hindi na ako ganun ka-fluent, pero sa pag-intensyon ng Kapampangan. Hindi namin naibigan yung ibang po. Pero syempre, ako, sobra kahit ilang beses pa makatrabaho ulit sa Direk Brillante, I would love to work with him again. And again and again. sayang lang at wala ka sa network ni Coco, ano? Sana pwede ka rin sa ano. Pwede naman ako kahit saan, alam mo naman ako. Hindi, pwede daw kahit saan. Siya, nabibis ko na ako magkontrabida, pwede rin. Thank you very much. Ayan o, napakagaling na mga artista. Gladys Reyes, magaling na kontrabida. Shaina Magdayo, Julio Diaz, Gina Pareño. Yan, mga ating mga artistang bigatin dito. And of course, Direk Dante Brillante Mendoza. So yung mga idol, hapag panoorin nyo isang movie ngayong 2023, pagpasok ng summer. Ito na ang ating bagong pelikulang panonoorin, crime, drama, suspense movie. So ayan mga idol, salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutan na maglaro dito kay Rainbow King, no? Sa taas, ayan yung link natin. Gamitin ang ating link code 1116209 para kayo ay manalo naman. May bahagi natin ang ating mga technique, tricks kung paano dyan manalo, lalo na sa Dragon versus Tiger. So ayun mga idol, salamat sa inyong panonood. Hindi na natin tatapusin itong reaction video, kundi ang masasabi natin, napakagaling ng mga cast ng APAG. Congratulations po sa iyo, Direk Dante Brillante Mendoza. Thanks and God bless you all. Bye bye.